Ako nga pala si Rina, 21 taong gulang at ako ang bunso sa aming tatlong magkakapatid. Si Kuya Danilo ang pangalawa at si Ate Violeta ang aming panganay. Marami na ang taon mula nang maglayas si Ate Violeta. Bata pa ako noon nang mamatay ang aming ina, kaya nag-asawa ulit si Tatay Andres at kinuha niyang asawa si Aling Marta na naging madrasta namin. Sa murang edad, si Ate Violeta ang naging tagapagtanggol at tagapag-aruga namin ni Kuya Danilo. Siya ang nag-alaga sa amin simula nang mawala si Mama. Nasa 9 na taong gulang pa lang si Kuya noon at si Ate Violeta na 15 anyos ang tumayong ina namin. Siya ang naggagayak sa amin sa umaga, nagluluto ng agahan, naghuhugas ng mga plato at inaasikaso ang mga pangangailangan namin mula pag-aaral hanggang sa mga simpleng pangaral. Pero hindi naging madali ang lahat. Si Aling Marta, ang aming madrasta, ay malamig at malupit. Sa tuwing wala si tatay, ipinapadama niya sa amin na hindi kami tunay na pamilya. Araw-araw, pagsusugal lamang ang inaatupag ni Aling Marta. Sa tuwing bumibisita ang mga kaibigan niya sa bahay, kami ni ate ang pinagsisilbi niya. At ang matindi pa, parati niyang binabato ng masasakit na salita si Ate Violeta. Kahit gaano kabuti ang ipinapakita ni ate, walang araw na hindi siya sinasabihan ng masama ni Aling Marta. Isang araw, nang pumasok ako sa bahay, narinig kong may mga sigaw mula sa sala. Mabilis kong nilapitan ang pinanggagalingan ng ingay at nakitang sinasaktan ni Aling Marta si Ate Violeta. Nakaluhod si ate, nakakunot ang noo, nanginginig habang pinagsasalitaan siya ng madrasta namin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagalit si Aling Marta, ngunit nang nakita kong kinuha niya ang sinturon, nagmadali akong lumapit. "Wag po!" Sigaw ko, ngunit bago pa ako makalapit, hinampas na ni Aling Marta si ate gamit ang sinturon. "Ano bang akala mo sa sarili mo? Hindi ka bahagi ng pamilyang ito." Matalim na sinabi ni Aling Marta habang muling ibinabagsak ang sinturon sa katawan ni Ate Violeta. Sumigaw si ate at bigla namang dumating si Kuya Danilo patakbong lumapit sa amin. Pareho kaming umiiyak habang pinagmamasdan si ate na halos hindi na makakibos sa sakit. Walang kalaban-laban si ate, kaya napaiyak kami sa sakit at galit. Naghintay kami ng gabing yon, umaasang makararating si tatay at makikita ang ginagawang pang-aabuso ni Aling Marta. Pagdating ni tatay, ipinaliwanag namin ang nangyari, subalit sa halip na kami ang paniwalaan, ang sinabi ng madrasta namin ang pinanigan niya. Sumabog ang damdamin ni Ate Violeta at sa tindi ng sakit ng kanyang kalooban, hindi siya nagdalawang isip na lumayas mula sa bahay. Puno ng hinanakit at pagkadurog ng puso, iniwan niya kaming mag-isa sa mga kamay ni Aling Marta. Lumipas ang mga taon at hindi na siya bumalik. Para kaming nawalan ng parte ng aming pamilya. Si Kuya Danilo, na noon ay bata pa rin, ay walang nagawa kundi ang tahimik na magparaya sa kapalaran. Ako naman, sa murang edad, ay natutong magtiis at maghanap ng paraan para maging matatag. Ngayon, nasa kolehiyo na ako habang si Kuya ay may maayos ng trabaho at bumukod na ng tirahan. Isang araw, nabalitaan namin ang isang kakaibang kwento sa aming barangay. Sinasabi ng mga kapitbahay na may babaeng aswang na biglang nagpakita sa lugar. Isang matanda ang sumumpang nakita niya ang babaeng ito na umiikot sa baryo tuwing gabi, naghahanap ng mabibiktima. Nagsimula ang mga bali-balita nang sunod-sunod na namatay ang mga alagang hayop ng mga tao sa barangay. Nakatatakot ang mga itsura ng mga bangkay, mga baka at baboy na binalatan ng buhay. Ang mga laman loob ay tila kinain at iniwan ng nakatiwangwang sa mga palayan. Naging mahigpit ang paalala ng mga nakakatanda na huwag nang lalabas ng bahay tuwing gabi. Marami na ang natakot at nag-aatubiling lumabas kahit na sa araw. Hanggang isang gabi, habang kami ni Kuya ay nag-uusap, napagpasyahan niyang kunin ang ilan pang gamit na naiwan sa dating bahay. "Hindi natin pwedeng iwanan na lang doon ng mga gamit," sabi ni Kuya.
Pero delikado kaya doon. Baka mahuli tayo ng aswang, sabi ko. Ngunit nagpumilit siya, kaya kinabukasan ay maaga kaming bumalik sa bahay namin kasama si tatay. Tahimik ang paligid pagdating namin, wala ni isang kaluskos ang maririnig kahit ang ingay ng mga hayop na karaniwang nagtatakbuhan. Nang pumasok kami sa bahay, kita agad ang mga nagkalat na damit ng babae sa sahig. Tila may nakatira dito. Sabi ko, nangingilabot. Paano nangyari ito? Ani kuya, naguguluhan. Patuloy kaming naglakad, naghahanap ng bakas ng sino mang sumasakop ng bahay namin. Pagdating sa kusina, may narinig kaming kalampag ng mga kaldero. Dahan-dahan kaming sumilip at bumungad sa amin ang isang babaeng nakatalikod, tila nagluluto sa aming kalan. "Miss, sino ka?" Tanong ni kuya, pilit na pinatatag ang boses niya. Bigla siyang lumingon sa amin. Magulo ang buhok niya at may bakas ng tuyong dugo sa gilid ng kanyang bibig. Magsasalita na sana ako nang bigla siyang ngumiti at sinabing, "Nandito na pala kayo, halika't kumain tayo." Ang tono ng kanyang boses ay malamig at nakakatakot. Biglang nanghina ang tuhod ko. Pakiramdam ko ay may kung anong puwersa ang nakapagpatigil sa amin sa harapan niya. Hindi nagtagal, humakbang siya palapit sa amin, tila may balak na masama. Biglang hinila ako ni Kuya palayo habang si tatay ay sumigaw ng, "Aswang, umalis tayo rito." Nagpatuloy ang babae sa paglapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Walang sandaling nasayang si Kuya. Agad niyang sinunggaban ang gunting na nasa lamesa at itinulak ako papalayo mula sa babae. Ngunit bago pa namin magawang tumakas, mabilis siyang sumunggab kay tatay at sinakal ito. Ang mga kuko niya ay bumabaon sa leeg ni tatay habang umaalingaw-ngaw ang kanyang halakhak. Sumigaw ako, pilit na nilalabanan ang takot at hinila ko ang mga braso ng aswang mula kay tatay. Sa kabila ng takot, nakakita si Kuya ng pagkakataong saksakin siya sa likod gamit ang hawak niyang gunting. Huminto ang babae at mula sa mga mata niya ay tumulo ang mga luha. Kasabay ng pagtulo ng kanyang dugo, mahina niyang sinabi, "Ako si Violeta, ang ate ninyo." Napako kami sa aming kinatatayuan. Si Ate Violeta, ang kapatid naming naglaho ng maraming taon, ay isa ng aswang. Ang bawat salitang binitawan niya ay may bakas ng hinagpis at galit. At habang bumubuhos ang kanyang luha, may kung anong kasamaan ang tila nagpapakilos sa kanya. Bakit mo kami iniwan, ate?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Ngunit bigla siyang muling nagbago at sa huling pagkakataon sumigaw siya, "Pinagpalit niyo ako. Ikinulong niyo ako sa pangungulila." Ang kanyang mga mata ay mistulang apoy ng galit at tila nawalan na siya ng pagkatao. Dahan-dahang bumagsak si ate sa sahig kasama ang mga huling alaala ng kanyang pagkatao. Ang kanyang katawan ay bumalik sa normal, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapighatian. Nakatitig kami kay Ate Violeta at sa aming harapan nakita namin ang bunga ng kanyang galit at puot na naipon sa paglipas ng panahon. Sa mga huling sandali, naramdaman namin ang pagkawala ng isang kapatid at ang panaghoy ng isang nawawalang kaluluwa.